Medyo nakakakaba, di ba? Narinig mo na naman siguro yung mga kwentuhan sa barangay or di kaya yung sa mga tsismisan sa tindahan na kailangan daw nating kumain ng maraming itlog para maging malakas ang katawan. Sabi pa ng iba, kailangan daw 3 itlog araw-araw para maging matikas. Kung tutuusin, para sa atin na nasa edad 60 pataas, parang ang daming bawal. Bawal daw ang matamis, bawal ang maaalat, bawal ang mamantika. Tapos ngayon, pati ba naman itlog, may limitasyon na, nakakainip at nakakalito, lalo na't gusto lang naman natin na maging malusog at makasama pa ang ating mga pamilya ng matagal. Napaisip ka tuloy, ano ba talaga ang tama? Kung hindi na pwedeng unlimited ang itlog, ano pa ba ang pwede nating kainin na magpapalakas sa atin? Meron pa ba talagang sekreto para sa kalusugan natin na hindi kailangan ng sobrang paghihirap? Marami sa atin ang nag-aalala sa ating kalusugan, lalo na't dumarami na ang nararamdaman. Yung mabilis mapagod, yung sumasakit ang likod at tuhod, yung minsan parang lumilipad ang isip. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi lahat ng narinig mo ay totoo. At sa totoo lang, may mas maganda pang alternatibo. Ang matagal nang nakatagong sikreto ng ating mga matatanda na malalakas at mahaba ang buhay ay hindi sa unlimited na itlog, kundi sa isang simpleng prutas na siguradong pamilyar ka na. Alam ko, baka nagulat ka na sa sinabi kong prutas, pero maniwala ka, ang prutas na ito ay parang ginto para sa kalusugan natin. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit kailangan mong kalimutan muna ang itlog at simulan ang pagkain ng avocado at kung bakit ang simpleng pagkain ito ay makakatulong sa'yo na manatiling malakas at malusog lalo na sa ating edad. Pero mas importante, aalamin din natin ang 6 na nakakamatay na pagkakamali sa pagkain ng avocado na madalas nating gawin. At baka magulat ka sa huling pagkakamali dahil marami sa atin ang gumagawa nito nang hindi natin nalalaman. Kaya panoorin mo hanggang dulo dahil may matutuklasan kang impormasyon na siguradong makakatulong sa'yo at baka magbago pa ang pananaw mo sa pagkain. Simulan natin sa unang pagkakamali na kadalasang ginagawa natin, ang pagkain ng unripe na avocado. Sa atin sa Pilipinas, sanay tayong bumili ng avocado at minsan, kung matigas pa, hinahayaan muna nating mahinog. Pero alam mo ba, may mga tao, lalo na yung nagmamadali, na kinakain na ito kahit hilaw pa. Ang problema dito ay ang tannins na matatagpuan sa unripe avocado. Ang tannins ay isang natural compound na nagbibigay ng mapait na lasa sa mga hilaw na prutas. Sa ating katawan, ang tannins ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng digestive issues, yung parang nakakakulo sa tiyan, or di kaya'y nagiging sanhi ng paninigas ng dumi. Nakakapagpahirap sa pagdumi lalo na sa ating mga seniors dahil alam naman natin na isa sa pinakamadalas nating reklamo ay ang hirap sa pagdumi. Kaya kung mag-aavocado ka, siguraduhin mong hinog na hinog ito. Paano mo malalaman? Hawakan mo lang at kapag malambot na, yun na ang tamang oras para kainin, yung tipong kaya ng pisilin ng kaunti lang. Ang pangalawang pagkakamali naman ay ang pagkain ng avocado na may kasamang maling pagkain. Ito yung madalas nating gawin sa ating mga inumin o merienda. Halimbawa, ginagawa nating shake ang avocado at nilalagyan natin ng napakaraming asukal o gatas na may asukal. At sa atin sa Pilipinas, sanay tayong gawing dessert ang avocado na may kasamang gatas na kondensada at asukal. At sa ilang pagkakataon, nilalagyan pa natin ng yelo para mas masarap. Pero ang totoo, ginagawa lang nating masamang pagkain ang isang napaka-benepisyal na prutas. Bakit? Dahil ang asukal, lalo na yung refined sugar, ay nagdudulot ng inflammation sa ating katawan. Yung pamamaga ng mga joints natin, yung pananakit ng katawan, lahat yan pwedeng mag-umpisa sa sobrang asukal. Kaya kung gusto mong maging malusog ang iyong avocado, iwasan mo ang pagdaragdag ng sobrang asukal. Kung gusto mo ng matamis, subukan mong gamitin ang honey o konting-konting muscovado sugar. Pero mas mainam kung kakainin mo lang siya ng solo or di kaya'y may kaunting asin lang. Makakatulong ito para makuha mo ang lahat ng benepisyo ng avocado nang hindi nagdaragdag ng mga masasamang epekto ng asukal. Ang pangatlo naman na pagkakamali ay ang pagkain ng avocado ng sobra-sobra. Ay, masarap yan at healthy, kaya araw-araw na akong kakain ng marami. Baka nasabi mo na yan sa sarili mo. Ang totoo, kahit healthy ang isang pagkain, ang sobrang dami ay hindi maganda. Ang avocado ay mataas sa calories at fat, kahit na healthy fats pa yan. Kung kakain ka ng isang buong avocado araw-araw, or di kaya'y 2 pa, maaari itong magdulot ng pagdagdag ng timbang.
At sa ating edad, ang sobrang timbang ay malaking problema. Mas nagiging mahirap ang paggalaw, mas nasasaktan ang ating mga tuhod at likod, at mas nagiging mataas ang risk natin sa mga sakit sa puso at diabetes. Ang tamang dami ay isang kalahati lang ng avocado sa isang araw or di kaya'y isang buong avocado pero hindi araw-araw. Maaari mong hatiin ang isang avocado para sa 2 araw or di kaya'y gawin mong pampalasa lang sa iyong mga pagkain. Sa ganitong paraan, nakukuha mo ang benepisyo ng hindi ka nagdaragdag ng timbang. Ngayon, dumako tayo sa pang-4 na pagkakamali na madalas gawin ng marami at ito ay ang paghahalo ng avocado sa mainit na pagkain o pagluluto nito sa mataas na init. Alam kong marami sa atin ang gustong subukan ang mga bagong recipe. Baka naisip mo, ihahalo ko kaya tong avocado sa sopas para maging mas creamy o ipiprito ko kaya to para maging crunchy. Hindi magandang ideya yan. Ang avocado ay mayaman sa healthy fats na tinatawag na monounsaturated fats. Kapag niluto mo ito sa sobrang init o di kaya ipinagsama mo sa isang mainit na ulam, ang mga fats na ito ay maaaring masira. Nagiging oxidized sila at sa halip na maging malusog sa ating katawan, nagiging sanhi pa sila ng pagkakaroon ng free radicals na siyang dahilan ng pagdami ng mga sakit at pagtanda ng ating mga cells. Kaya ang pinakamagandang paraan para kainin ang avocado ay raw, yung hindi na siya niluluto. Mas masarap pa rin ang lasa niya at mas nakukuha mo ang lahat ng benepisyo. Ang pang-5 na pagkakamali naman ay ang pagtatapon sa dark green na bahagi sa ilalim ng balat ng avocado. Kapag nagbabalat tayo ng avocado, madalas, binabalatan lang natin ito ng mabilisan at itinapon ang balat. Pero alam mo ba na yung dark green na bahagi na nasa ilalim mismo ng balat ay may pinakamaraming nutrients? Doon matatagpuan ang carotenoids, isang klase ng antioxidant na napakaganda para sa ating paningin at para maiwasan ang mga sakit sa mata tulad ng cataracts na madalas sa ating edad. Kaya sa susunod na kakain ka ng avocado, mag-ingat ka sa pagbabalat. Huwag mong i-scrape ng mabilis. Dahan-dahanin mo at siguraduhing nakain mo yung dark green na bahagi. I-scoop mo lang yung laman ng avocado hanggang sa makita mo na ang balat mismo. Yung bahaging yun ang tunay na ginto ng avocado. Pang-6 at ang huling pagkakamali na ito ay ang pinakamadalas nating gawin at marahil ay ginagawa mo ngayon habang pinapanood mo to. Ito ay ang pagkain ng avocado na hindi balanse ang kasama. Sanay tayo sa Pilipinas na kainin ang avocado bilang dessert na may gatas at asukal. At dahil masarap ito, madalas ginagawa nating merienda o minsan kapalit ng ating almusal o hapunan. Pero alam mo ba, ang avocado ay isang fat source at hindi ito kumpleto kung wala siyang kasamang protein at fiber para maging mas balanse ang ating pagkain. Kaya naman, kapag kumakain ka ng avocado, subukan mong gawin itong kasama ng iba pang pagkain. Halimbawa, lagyan mo ng shrimp at kaunting lemon juice at gawin mo itong ulam na may kanin na kumpleto sa protein at fiber. O di kaya, gawin mong side dish sa iyong nilagang manok o isda. Ang pagsasama-sama ng iba't ibang uri ng pagkain ay makakatulong sa ating katawan na ma-absorb ang nutrients ng mas maigi at mabigyan tayo ng sapat na lakas. Kung gagawin mo yan, makakain ka ng avocado ng mas masarap, mas balanse at mas nakakabusog. Sa huli, tandaan natin na ang avocado ay parang ginto sa ating kalusugan, pero kagaya ng lahat ng bagay, kailangan nating malaman kung paano ito gamitin ng tama. Nagsimula tayo sa pagtuklas kung bakit ang avocado ay mas maganda kaysa sa itlog para sa atin na nasa edad 60 pataas, lalo na't gusto nating maging malusog ang ating puso at katawan. Pagkatapos, tinalakay natin ang 6 na pagkakamali na madalas nating gawin, ang pagkain ng hilaw na avocado, ang pagsasama nito sa sobrang asukal, ang pagkain nito ng sobra-sobra, ang pagluluto nito sa mataas na init, ang pagtatapon sa dark green na bahagi, at ang huli ay ang pagkain nito ng hindi balanse. Ang mahalaga dito, hindi naman kailangan na maging perpekto kaagad. Ang mahalaga ay unti-unti nating binabago ang ating mga nakasanayan. Simulan mo sa maliliit na hakbang. Sa susunod na bibili ka ng avocado, tiyakin mong hinog na. Sa susunod na kakain ka, bawasan mo ang asukal o gatas na kondensada. Yung mga maliliit na pagbabago na yan, kung pagsasama-samahin, ay magdudulot ng malaking epekto sa iyong kalusugan. Mararamdaman mo yung pagiging mas malakas, mas masigla, at mas masaya sa bawat araw.
Ang pinakamahalagang bagay sa lahat ay hindi mo kailangang mag-alala dahil may mga simpleng paraan para mapanatili nating malusog ang ating mga sarili. Ang totoo, ang pagbabago ay hindi madali, lalo na't matagal na nating nakasanayan ang ilang bagay. Pero ang kalusugan mo ay ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Ibahagi mo sa akin sa comment section kung ano ang pinakanakagulat na pagkakamali para sa iyo or di kaya'y kung paano mo kinakain ang avocado. Baka may sarili ka ring recipe na masarap at malusog. At kung gusto mo pa ng mas maraming video tungkol sa kalusugan natin na madaling sundan at maintindihan, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Marami pa tayong aalamin na makakatulong sa atin na maging malakas at malusog sa ating pagtanda. Tandaan, hindi natin kailangang maging bata para maging masaya. Ang mahalaga, sasamantalahin natin ang bawat araw at mamuhay tayo ng masaya at malusog sa bawat edad.